Magandang araw pong muli sa bawat isa at nawa po tayo ay nasa maayos at mabuting kalagayan sa biyaya po ng Panginoon. At muli para po sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral sa mga paksa na may kaugnayan sa ating kalagayan sa harapan ng Diyos at kung paano ang tao ay makapagtatamo ng buhay na walang hanggan. At muli, yan po ang ating paksa sa araw na ito para po sa ating ang pagmamasid ng banal na kasulatan. Sa mga nakalipas po nating pag-aaral patungkol po sa ang pagmamasid ng banal na kasulatan, nalaman natin na ang tao ay nahiwalay sa Diyos dahil po sa kasalanan at ang tao ay patungo sa lugar na pagkapahamak. At sinabi rin po sa Roma, Kapitulo 6, talatang 23, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang tanong po natin, sino po ang pwedeng magbayad? Yamang lahat po tayo ay nagkasala laban sa Diyos. At patuloy nating tinalakay kung sino po ang pwedeng magbayad. At nalaman natin na ang pwedeng magbayad ay ang ating Panginoong Hesukristo. Binayaran niya na po ang ating mga kasalanan. At ang tinatanong natin, paano ang tao makasusumpong ng kaligtasan? At napakahalaga po yan para po sa ating mga paksa o sa ating pong ang pagmamasid. Sapagkat pinaghahandaan po natin ang maraming bagay, ngunit napakaganda po na paghandaan natin ang mas lalong dakilang bagay. Ano po ito? Magkaroon po ang tao ng katiyakan ng kaligtasan ng kanya pong kaluluwa. Isa pong napakagandang balita na may pag-asa ang tao na makapagtatamo ng kaligtasan. Ito po ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit isa pong napakagandang tanong, paano makakamtan ng isang tao ang pagliligtas ng Diyos? Ang isang simple ngunit pinakamahalagang tanong na maaring sumagi sa ating kaisipan sa pagkakataong ito ay paano ako maliligtas? Ito ay tumutukoy sa buhay na walang hanggan pagkatapos ng buhay na pangsamantala dito sa mundong ibabaw. Wala nang mas mahalaga pang isyu kaysa ating patutunguhan pagkatapos ng ating kamatayan sa lupa. Salamat na ang Biblia ay may malinaw na mensahe. At ito po ay napakaganda para po sa atin. At ngayon po tayo ay malayang nakakapakinig ng salita ng Diyos sapagkat meron po tayong sapat na oras kung paano ang katotohanan patungkol po sa kalagayan ng tao ay malaman po natin. Kaya naman po, ang bantay bilanggo sa Pilipos ay nagtanong kina Pablo at Silas. Ganito po ang tanong nila, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Ito po ay naisulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 16, talatang 30 hanggang 31. At sumagot sina Pablo at Silas, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Sabi po, paano ako maliligtas? Ang sagot, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ngayon po, tingnan pa natin yung ilang pong mga katanungan na napakahalaga na mabilis po nating babalikan. Paano ako maliligtas at ano ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Tayong lahat ay nagkasala. Ayan po yung sinabi sa Roma, Kapitulo 3, talatang 23. Tayo ay ipinanganak na makasalanan. Ayan po ay sinabi sa awit 51, talatang 1. At pinili
nating lahat na magkasala. Ayon po ay sinabi sa Ang Mga Ngaral, Kapitulo 7, talatang 20, at Unang Juan, Kapitulo 1, talatang 8. Dahil sa kasalanan, kaya tayo mapapahamak. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ang kasalanan ang dahilan kung bakit tayo pupunta sa walang hanggang kapahamakan sa apoy ng impyerno. So, mahalaga pala na makita natin yung katotohanan ito. Paano ako maliligtas? Mula saan ako maliligtas? Dahil sa kasalanan, nararapat na tayong lahat ay mamatay. Ayun po ang sinabi sa Roma, Kapitulo 6, talatang 23. Habang ang isa sa resulta ng kasalanan ay kamatayang pisikal. Hindi lamang ito ang uri ng kamatayan na dadanasin ng isang nagkasala sa Diyos. Ang lahat ng kasalanan ay nagawa laban sa walang hanggang Diyos. Ayun po ang sinasabi sa awit 51, talatang 4. Dahil dito, ang karampatang parusa sa nagkasala ay walang hanggan din naman dahil sa hustisya ng Diyos ay walang hanggan. Tayo ay inililigtas mula sa walang hanggang kapahamakan at pagdurusa sa apoy ng impyerno. Ayun po ang sinasabi sa Mateo 25, talatang 46. Gayun din naman sa aklat po ng Pahayag, Kapitulo 20, talatang 15. Paano ako maliligtas? Ano ang dapat kong gawin upang ako ay makapagtamo ng kaligtasan na ginawa ng Diyos? Balikan lang po natin yung sinabi sa aklat po ng mga gawa, Kapitulo 16, talatang 31. Ganito po ang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ginawa na ng Diyos ang lahat ng kailangang gawin upang ikaw ay maligtas. Ang gagawin mo ay tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya na iniaalok niyang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay regalo ng Diyos. Hindi ho natin ito pinagtatrabahuhan. Kapag ho may lumapit sa atin at binibigyan tayo ng regalo, hindi ibig sabihin may ginawa tayo sa Kanya, kundi binibigay niya ito sa atin at tayo po naman ay mayroong pwedeng dalawang maging katugunan. Ano po ito? Tanggapin ang regalo o tanggihan ang regalo? Sabi po sa Pilipos o sa Epeso, Kapitulo 2, talatang 8 hanggang 9. Sabi lang po sa wikang Ingles, for by grace you have been saved. It is not the result of your own effort, but God's gift, so that no one can boast about it. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Ngunit, nasa atin po kung tatanggapin natin ang regalo ng Diyos na ibinibigay niya sa atin. Sabi po, magsisi ka sa iyong mga kasalanan sa Diyos at ilagak mo ng buong buo ang iyong pananampalataya kay Jesus lamang at tanggapin na ang kamatayan niya ang perpektong kabayaran para sa iyong mga kasalanan. Manampalataya ka sa Kanya upang hindi mapahamak ang iyong kaluluwa. Juan Kapitulo 3, talatang 16. Ang kaligtasan na inaalok ng Diyos ay katulad ng isang regalo na binanggit ko po kanina. Ang iyong gagawin ay tanggapin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa kaligtasan. Siya ho ang nagbayad ng ating kasalanan sa makatwid po. Siya lang ang pwedeng
magligtas sa atin at wala nang iba. Kaibigan, naging mahaba na po ang ating pagmamasid patungkol sa ang kahalagahan ng tao. Ang tao na nilikha ng Diyos, ang tao na sinuway ang utos ng Diyos, na napahiwalay siya sa kanyang manilikha. At dahil dito, ang kasalanan ay pumasok at ang kasalanan ay nagdala ng kamatayan. At ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng tao. Ngunit napakaganda sapagkat ipinagmamalasakit po tayo ng Diyos. Kaya naman po, ang tao na nagnanais na muling mapanauli ang kanyang kalagayan sa kanyang manilikha, nakita ng Diyos. Kaya naman po, ang Diyos ay gumawa ng paraan. Ipinadala niya yung kanyang anak dito sa lupa upang iligtas tayo. Ang kaligtasan po ay matagal nang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Kaya naman po, bago umakyat ang ating Panginoong Hesus sa langit, nagbigay po siya ng paanyaya. Ano po yung paanyaya niya? Ito ay binabanggit sa aklat po ng Pahayag, Kapitulo 3, talatang 20. Sabi po, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Kaibigan, marahil po nangungusap sa iyo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sabi po, narito ako'y nakatayo sa pintuan. Ang Panginoon ay nakatayo sa labas ng ating humpuso. Kumakatok siya. At kung ang sino man dirinig, bubuksan ang puso. Ang puso po o ang pintuan na binabanggit ay kumakatawan sa ating pong mga puso. Sino po ba ang magbubukas ng pintong literal? Yung hubang kumakatok o yung nasa loob? Sabi po, ang Panginoon ay kumakatok. Nasa labas siya ng ating pong mga puso. Siya ho ay kumakatok. At ang sabi po, at kung sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako ay papasok sa kanya. Awa po, nakita natin ang kahalagahan ng ginawang pagliligtas ng Diyos. Ang kaligtasan po ay inaalok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo lamang ang pwedeng magligtas sa atin sapagkat siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Sabi po sa Juan, Kapitulo 1, talatang 12, ganito po ang sinasabi. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Tinanggap mo na ba ang Panginoon Jesus bilang iyong personal na tagapagligtas ng iyong buhay? Hindi ho natin alam kung ano ho ang mangyayari sa susunod na mga araw, susunod na mga linggo. Paano po kung kumatok sa atin ang pintuan ng kamatayan? Kung saan hindi tayo handa, kung saan patutungo ang ating kaluluwa sa kabilang buhay. Kung tayo pong mga magulang ay naghahanda para po sa pag-aaral o sa magandang kinabukasan ng ating mga anak, nawa po, paghandaan natin ang buhay na walang hanggan, na ang Diyos ay nag-aalok
ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Nawa po, magkaroon tayo ng pagpapasya. Sabi nila, wag muna nating pag-usapan yan. Marami pa po akong problema. Sabi nila, bata pa ako. Sabi nila, saka na pag natapos ako ng pag-aaral. Saka na kapag meron na akong trabaho. Saka na kapag meron na akong asawa o kasama sa buhay. Saka na kapag meron na akong apo. Sa mga nagtatrabaho, saka na kapag magre-retiro na ako. Kaibigan, hindi mo tiyak kung ano ang mga susunod na mangyayari. Ang mahalaga po, habang ikaw ay malakas, pinakinggan mo ang salita ng Diyos, iyong napag-unawa at napagtanto na ikaw ay isang makasalanan at kailangan mo ng isang tagapagligtas. Kaya naman, ang Panginoong Hesus ay kumakatok sa iyong puso sa pagkakataong ito. Binigyan mo na ba ng napakahalagang regalo ang iyong buhay? Ito ay ang regalo ng kaligtasan. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Hesukristo, sundan mo ang panalangin ito. Ariin mo ang panalangin ito. Sabi mo, nahihiya ka dahil meron kang katabi. Nahihiya ka kung ano ang sasabihin ng mga taong nasa iyong paligid. Pero po, pagdating sa kaligtasan natin, napakahalaga po ng bawat oras. Kaya naman, kung nangusap sa iyo ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pagkakataong ito, inaanyayahan kita na sundan ang panalangin ito. Tayo po yung manalangin. Panginoong Hesus, marami pong salamat sapagkat nalaman ko po na ako'y isang makasalanan at kailangan ko ng isang tagapagligtas. Panginoong Hesus, kinikilala kita bilang isang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita, pinapapasok kita sa aking puso. Hugasan niyo po ng inyong banal na dugo ang aking maruming budhi. Salamat po sapagkat nalaman ko at naranasan ko sa pagkakataong ito ang kaligtasan na iniaalok mong libre sa lahat ng kikilala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa kaligtasan na iyong ipinagkaloob sa akin. Ito po ang aking panalangin na may kalakip na pananampalataya sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Nawa po, patuloy tayong pagpalain ng Panginoon sa mga susunod po nating paksa sa ang pagmamasid sa banal na kasulatan. Magandang araw po sa bawat